Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, Today is Saturday, October 11, 2025. At ngayong araw na ito ay nanawagan si Kong Meow Meow. Ito po, si Kiko Barsaga. Meron po siyang panawagan sa mga didilis. Hindi po ito panawagan sa taong bayan, Panawagan lang ito sa mga didilis kasi didilis lang naman ang mga naniniwala dito Di ba? Sino ba naman maniniwala dito kay Kiko Barsaga? Yung mga ano lang, pareho silang mga mga may tama. Di ba? So, nanawagan siya sa mga didilis, sa mga taga-suporta ni Duterte. Diyan po sa itong mga obstructionist. Nananawagan siya na bukas daw ng gabi. Makinig kayo mga didilis. Bukas daw ng gabi. Kailang anong date yun? October 12, araw ng linggo. Bukas daw ay papasukin nila ang Forbes Park. Papasukin natin. Sabi ni Kiko Barsaga. Ba't walang meow meow? Dapat meow meow. Bukas ng gabi. Meow. Papasukin natin ang Forbes Park. Ayan ang matapang na salita ni Kiko Barsaga. Pero yung ibang mga didilis nalilito Kasi may announcement si Kiko Barsaga o meron ding announcement yung ibang grupo. Kaya itong mga didilis nagkakagulo. Ano ba talaga susundin namin? Kasi may nagsalita po mga kababayan. Eto. Sino ba to? Si Kuya Parks? Sino Kuya Parks? Ano to? Sino Kuya Parks? Courtesy of Kuya Park. Etong isa na to ay nag-post nung kanina, panood ko yun parang meron siyang in-announce kung saan. Ngayon, dinilit niya pa yung yung video niya at ngayon may panibago siyang announcement kasi sila nagkakagulo. Hindi nila alam talaga kung saan sila magkikita-kita, saan talaga ang venue. Ito talaga mga didilis. Ang ganda-ganda na, napaka-organize sila. Napaka-organize, kaya hindi sila nalilito Naguguluhan lang sila sa mga ginagawa nila. sila mismo nagpaplano, sila mismo ang nagagawa ng mga ano ba gagawin natin, saan tayo magkikita. So, syempre, nagpapayabangan. Gustong sumikat, pare-parehas. So, ngayon, nagkakagulo. Di ba? Tingnan nyo yun sa Netherlands lang Sila, pare-parehas silang sumusuporta kay Duterte. Pero bakit sila nag-aaway-away? Pare-parehas bugok Pare-parehas mayayamang, pare-parehas mga entitled, pare-parehas gusto magmarunong, pare-parehas na gustong sumikat. O gusto magkapera sa kanilang mga vlogs. So kanya-kanya silang diskarte, nagkakagulo. Alam nyo kaya sa mga taga-Netherlands, alam nyo, payo ko sa inyo, magsitigil na kayo. Tigilan nyo yung kakasigaw nyo dyan kasi mas lalong naapektuhan itong team ni Duterte. Habang kayo nagsasalita, ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw, meow-meow kayo ng meow-meow, aw-aw kayo ng aw-aw dyan. Mas lalo nabibisit sa inyo itong ICC. Sa totoo lang. Diba? Kaya nga yung interim release ni Duterte hindi na-aprobahan Bakit? Dahil kasi si Sara Duterte napakaingay, ngak-ngak ng ngak-ngak. So naapektuhan, imbis na manahimik kayo at gusto nyo mag-picnic lang kayo ng picnic dyan, patabain nyo si Harry Roque, lagi nyo lutuan ng humba. Okay na Pero wag na kayong mag-ingay dyan, wag na kayong magkagulo, kayo nag-aaway-away. Pati humba, pinag-aawayan ninyo. Kaya yung pulis dyan, nagpupunta sa inyo. Makakahiya. Dagdag lang kayo sa problema. Kaya ito pa. Nilinaw niya kung saan ba daw magkikita-kita, saan yung venue. Pakinggan natin, ito nga isang panawagan ng isa pang kasamahan nila. Kasamahan nila Kiko Barsaga, mga didilis. Ayan, good morning and good afternoon and good evening sa lahat ng mga Pilipinong nagtatanong kung saan yung venue ng ating rally. Saan? Sa October 12, dito po sa Raha Sulaiman Park po. So kanina Raha Sulaiman Park. Hindi doon sa hindi daw doon sa Forbes Park. So, sa Raha Sulaiman Park. Ayon kay Kuya Park. Hindi daw po sa Forbes Park. Kaya nalilito, ang dami yung park Ito si Kuya Park,
Ang sabi sa Sulaiman Park daw, pero sabi ni Kiko Barsaga, doon daw sa Forbes Park. Alam nga, ayusin nyo nga, ang gulo-gulo ninyo eh. Kaya nalilito pati mga didilis, nagkakagulo eh. Ano ba talaga? Na po, dinlet ko po yung aking unang pinost na video dahil hindi po naging complete details ang ating mga sinabi. So, sa lahat po ng Pilipinong ayaw na at pagod na sa korupsyon sa ating bansa, dito po ang ating venue sa Raha Sulaiman Park po. Bukas po, dito po tayo magtitipon-tipon. Nakahanda na po ang ating sound system at ang ating stage doon para sa gaganaping rally bukas. So yung mga tao nagtatanong kung bakit daw magkaiba ang post namin ni Kiko Barzaga, dahil yung kay Kiko Barzaga po na post ay nasa Forbes Park. Okay, so ang mauuna po ay dito po sa Raha Sulaiman Park po. After po dito, pupunta si Congressman Kiko Barzaga doon sa Forbes Park para po maintindihan ng mga Pilipino na kung bakit nagtanong sila kanina kung bakit magkaiba yung announcement ni Kiko Barzaga pati yung announcement ko po. So dito po ay umaga po tayo, bukas po. After po din dito, pupunta naman po si Kiko Barzaga doon sa Forbes Park. So para po maintindihan natin, makikita po doon sa post ni Kiko Barzaga na 10 PM po ay nasa Forbes Park po siya. So ito po ang venue ng October 12 na Rally People Power dito po sa Raha Sulaiman Park po. Dito po tayo magtipon-tipon bukas po sa lahat po ng taong ayaw na sa korupsyon, sawana sa pamumulitiko at pagnanakaw at pagpapahirap sa ating Pilipino. Magsilabas po kayo ng sabay-sabay sa inyong mga bahay at dito tayo magtungo sa Raha Sulaiman Park. Mabuhay ang Pilipino at alisin ang korupsyon sa ating bansa. Okay. Ewan ko lang kung may pumunta dyan. Kasi nananawagan siya sa mga sawa na raw sa korupsyon. Alam nga, sigurado ba korupsyon ang pinaglalaban ninyo o yung sariling interest ninyo? Kasi karamihan dito mga kababayan, hindi naman talaga nakipaglaban sa korupsyon eh. Sariling interest eh. Meron silang sariling gustong iupo sa Malacanang. Diba? Oh, sige. Rally daw, people power daw. Saka, pag sinabing people power, hindi naman po ganyan yun eh. Diba, ang people power po, kusang loob nagpuntahan ang mga tao. Sinuportahan yung pag-aaklas, yung pagtitipon, pumunta. Hindi mo na kinakailangan manawagan eh. Diba? Nananawagan kayo, mali-mali pa. Iba-iba pa yung venue. So, ang totoong people power, hindi mo na kinakailangan manawagan sa mga tao. Kapag nakita nila na kinakailangan, sila'y kusang loob pupunta. Ganun po yung nangyari. Hindi po ganyan. Na para kayo mga tanga, sigaw kayo ng sigaw, nananawagan, mali-mali pa, naguguluhan tuloy yung mga didilis na pinananawagan ninyo, parang parang, alam niyo, totoo, nagugulo lang kayo eh. Diba? O, Raha Sulaiman, o mga didilis. Diyan daw muna kayo. Pagkatapos alas 10, pupunta raw si Kiko Barsaga doon daw sa Forbes Park. Sa harapan ng Forbes Park. Anong gagawin niya ron? Papasukin niya raw yung mga nakatira doon. Tingnan niyo yung mga utak na mga ito. Hindi niyo ba alam private property yun? Baka pagkatapos ng mga ganyan panawagan na yan at magkagulo na naman. Kasi private property na yun eh. Wala kayong karapatang pumasok doon. Hindi yun pag-aari ng gobyerno. Oh. Di ba? Hindi pag-aari ng gobyerno yan. Kaya kapag kayo nirat-rat dyan, sa tingin ko meron silang meron silang karapatang mangrat-rat dyan. Private property yan. Hindi mo pwedeng pasukin yan eh. Hindi na sakop ng gobyerno yan. Oh, kung rat-rating kayo dyan ng mga private mga securities dyan, ginagawa lang nila yung trabaho nila dyan. Hindi katulad sa ibang lugar, sa mga kunyari, sa Senate, kasi syempre maximum tolerance yan eh. As much as possible, ayaw nilang masaktan yung mga rallyista. Pero dito, private property yan, hindi mo pwedeng basta-basta pasukin yan. Di ba? Kaya kayong mga, ewan ko kung babayaran kayo pero sigurado alam naman natin mga style na mga yan eh. Pupunta ka lang doon sa isang barangay dyan sa may Arten eh. Kausapin mo yung mga umaakit na mga truck dyan eh. Mga dyan sa Gedli. Papayag na yung mga yan at manggugulo yan eh. Oh. So, tingnan natin kung ano ang magagawa nito ni Barsaga. Papasukin niya raw yung Forbes Park. Ito nga
Diyan nga sa opisina ni Romales, di ka nakapasok. Sa Forbes Park pa. Natatandaan nyo to, September 17? Oh, hindi pinapasok si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa opisina ng House Speaker. Oh, nagmukhang tanga siya nun, oh. Nakaupo lang siya nun, oh. Diba, meow meow? Nagmukhang tanga siya nun, nakaupo siya nun, hindi siya pinapasok sa opisina ni Romualdez. Oh, sa opisina nga ni Romualdez, di ka nakapasok sa Forbes Park pa. Nakakatawa talaga ito mga ito. Ang gugulo nyo talaga. Imbis na ang gawin ninyo, ipagdasal itong ating bansa. At manahimik sa bahay. Ang gagawin ninyo, pati private property, gusto nyong pasukin. Hindi nga nakapasok sa opisina ni Romualdez eh. Forbes Park pa. Ano sabi ng mga kababayan? Tingnan natin itong post ni Barsaga. Count me in, Kong. Sige, sama kayo doon. Tingnan ko ano mangyari sa inyo. Yung mga tumatawa at against dito, di nila iniisip ang future ng mga anak or apo at kaapo-apuhan nila. Walang malasakit sa sariling bayan. Kung di nyo ramdam ang hinagpis ng bawat Pilipino na makiisa dito, lumayas kayo, di naman kayo pinipilit manatili dito sa Pilipinas. Sino to? Si ate naman. Nagpapakabayani. Sa tingin mo ba, ate, etong panawagan na pumunta dyan sa Forbes Park ay tama? Mag-arali ka sa harapan ng Forbes Park, isang private property. Ano kinalaman ng mga, mayroong mga nakatira dyan na wala namang kinalaman sa Diyan sa nangyari sa bansa natin eh. Di ba? Tapos kung magsalita ka, sabi mo yung hindi sumama dyan, walang malasakit sa sariling bayan. Wow naman. Napakabayani nyo naman, kapatid. Hindi po ganun yan. Gamitin po ninyo yung mga utak ninyo. Gamitin nyo po yung isip ninyo. Kasi, mag-isip, ano ba yan? Yung mga yung mga hindi raw susama dyan, walang malasakit. Hindi ganun yun. Kasi ang tunay na people power, hindi po yan kumbaga, hindi po yan pinagpaplanuhan talaga pong bigla na lang pong maglalawasan ng mga tao kapag sawang-sawa na. At talagang bababain ang namumuno sa ating gobyerno. Pero ilang beses niyan sinubukan ilang beses niyo nang ginawa yan, palpak pa rin. Kasi hindi nyo kuha ang suporta ng totoong taong bayan. Kayo-kayo lang yan mga didilis lang yan Tingnan nga natin yung mga iba nag-comment sa kanya. Ano sabi? Teka. Ano sabi ng iba? Ano raw? Ito. Napakahigpit dyan. Ewan ko lang. Napakahigpit dyan Hindi po basta-basta mapapasok yan. Saka, delikado yung gagawin ninyo. Sabi ko nga sa inyo may karapatang bakbakan kayo dyan. Kasi private property yan. Kapag pumasok ka dyan, trespassing ka na. Meron silang kumbaga sila ay merong go signal. Kapag pumasok, trespassing kayo, yari kayo dyan. Sa totoo lang, kaya yung mga sasama dyan, mag-isip-isip kayo. Baka pagdating ng pagkatapos ng rally, magsisi kayo. Iiyak-iyak kayo, sasabihin, hulihin kayo, tapos sasabihin ninyo, ay, nautusan lang po kami, pinayaran lang po kami. Private property yan, baka mapasubo ka dyan, kulapo. Mag-isip kayo. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga ganyan, mga panawagan ng mga yan. Sarili lang nila iniisip nila. Pagkatapos yan, kayo mahihirapan, kayo makukulong. Tapos sila tutulungan ba kayo ng mga yan kung sakaling kayo mahuli na naman dahil sa katarantaduhan ninyo?
Sarili mo lang iniisip mo, dapat magkaisa na lang tayo muna mga Pilipino, dami nangyayari sa bansa, politika pa unahin mo. Kung tutulong ka muna sa mga biktima ng calamity kaysa puro kadakdak ka sa politika, may kulang ka na sa pag-iisip. O, tingnan nyo. Di ba? Saka, alam nyo, ang daming problema dyan sa Dasmariñas, Cavite. Kaya ikaw, Kiko Barsaga, siguro, sir, pinakamaganda, baka pwede naman unahin nyo muna yung Dasmariñas, Cavite. Dahil problema. Problema sa tubig. Problema sa kuryente. Sir, ayun muna unahin mo, sir. Problema sa healthcare. Kaysa yung puro politika ka, tapos papasok ka sa Forbes Park, hindi ka nga pinapasok yung sa opisina ni Martin Romualdez. Ang Forbes Park pa, papasukin mo. Ewan ko kung anong klaseng kaya yung mga sasama rito, yung susunod dito, ewan ko lang ano mangyari sa inyo. Kawawa lang po kayo. Ginagamit lang po kayo, sa totoo lang. Tingnan nga natin, bukas abangan natin. Tingnan natin kung anong mangyari. Kung talaga ba nga dudumugin ito? Okay lang sana yung mga pusa, magmiyaw-miyaw, maraming pusa papunta dyan. Pwede pumasok yung mga pusa dyan eh. Pero yung mga tao, hindi ka pa sa makapasok dyan, trespassing ka. At once na mag-trespass ka, at hindi ka sumunod sa patakaran, pasaway ka, pumasok ka dyan, pwede kang ratratin ng mga security dyan. Kaya kayo mga nandyan sa unahan, mag-isip-isip kayo. Hindi po yan katulad sa government property na meron pa talaga maximum tolerance na pinapatupad ng gobyerno. Pero yan, private property. Yari kayo dyan. Sa totoo lang, mag-isip-isip kayo. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Abangan natin to bukas kung ano mangyayari. Si Kong Meow Meow, papasukin daw ang Forbes Park. At yung ibang grupo naman gagamitin para sa kanilang rally. Ito panawagan ni Kiko Barsaga. Bahala kayo sa buhay ninyo, matatanda na kayo. Kami dito lang sa Gedli. Tingnan namin kung ano mangyayari sa inyo. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.